ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation natin. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Diin ka man nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga welcome sa isaraman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw na kita karon sa Martes, Mayo 19, 2026. Hindi na mga biyan ikatatlo sa apatanan ka Martes karon nga bulan sang Mayo tuig 2026. Kag sa kinandar maging kaupo ninyo tubtob alas 9:55 sa bunga aga. Ako ang inyong alagad JP Herbas. Mayong agagid sa aton nga mga sugit tagpalamati all over Western Visayas. Sa aton mga abyan gikan sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Subong man sa aton sining nga mga abyan gikan sa Negros Occidental. Mayong agagid sa inyong tanan. Ginatawmiyaw manaton sa isa ka med-ayag nga adlaw ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa sa rang nga mabatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita nga mabatian kag masaksihan pinaagi sa official Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpakalagad subong adlaw sang Martes, lakip sa aton sini nga pag-istoryahan mga biyan ang tuhoy sa mga nanuhay-tuhay nga aktibidad sang Tauhay Cultural Center and Regional Hub. Istoryahan naton ang tuhoy sa Tauhay Folio kag Tauhay Pop-Ups with Director Albert Banyares sa lamang madugay. Kag sa aton nga pagpangalagad subong aga ay ara kita sang espesyal nga bisita. Kita ang pag-uupda ni Ma'am Luis Baterna, ang founder and president sang Philippine Arts and Culture Exchange. Agud ipaambit sa aton ang pila ka mga nagapangunang impormasyon tuhoy sa pagahiwato naman nga King Baterna Short Story Writing Competition. Ano bala ang mga talaksan? Ano bala ang mga kwalifikasyon? Sino bala ang mahimo magpasakop? Istoryahan naton ina mga biyan sa ligid lamang madugay. Pero antes kita magkuha sa aton sining nga mga impormasyon sa gikan sa aton mga bisita, check anay naton ang latest update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Weather. Kaupod naton sa piyak nga linya from DOST Pagasa. We have Ma'am Leonor Silvestre sa piyak nga linya. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung ating latest weather update para sa dakaron ng adlaw sang Tuesday, May 19, 2026.
Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-aapekto sa may Southern Mindanao. Kag diri naman sa Western Visayas, maga-eksperyensya kata sa magulugal umon, tubtub-magal umon na kalangitan, na may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat, ug panagoob, tugas ng easterlies. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga maghalin sa direksyon northeast to north, nga magadalasang makanay tubtub makasarangan pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Forecast maximum heat index natin para sa dakaron nga adlaw ay posible magalabot 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagid ng alas 5:27 kagid ng aga, kag magatunod ini alas 6:05 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga. Salamat. Maglidor bam sa aton sining pag-monitor kahapon may paggurugalom apang way ginagtupa ang pag-ulan. May winaw subong adlaw sang Martes, shall we expect sang kasubong sitwasyon may paggurugalom bala nga lauman subong adlaw sang Martes? Yes sir, possible sir may mga isolated or mga pagburugalom katang mga eksperyensyahan, and then may mga isolated, mga localized thunderstorm man kita nga mga eksperyensyahan, ilabi na gid sa hapon or di gani sa kagabihon tugas ang easterly sir. Ayun. And for the other areas ma'am, pwede mo bala ma-share sa aton kung pila ang heat index nga posible pinakamataas nga ma-eksperyensyahan subong adlaw sang Martes? Well, sa Dukaran sir, sa may Iloilo sir, diri sa Iloilo Station, ang posible kita maka-eksperyensya sa 42 degrees Celsius. Then sa may Iloilo, Rojas, 44 degrees Celsius. Sa may Mambusaw, 41 degrees Celsius. Dumangas, posible sila makalabot 43 degrees Celsius. Kag sa may La Granja, La Carlota, Negros Occidental, posible maka-experience sa 42 degrees Celsius. Sir. Ayun. So mataas-taas ang heat index subong, especially sa Banwasang Dumangas, 43 degrees Celsius. Ma'am Lenore, for your time information ginhatag sa Radyo Pilipinas, madamo nga salamat kag padayon. Welcome, sir. There we have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:15 sa aga. Maghalong gid kita tanan sa sining mapaang nga panyempo, likawan ang pagpatial sa init kag as much as possible mag-inom sang madamo nga tubig para likaw kita sa dehydration kag subong man sa heat exhaustion nga posible dala sang sining mapaang nga panyempo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. As mentioned earlier mga biyan sa atong pagpakalagad subong adlaw sang Martes mangin kaupod naton ang regional head sang Tauhay Cultural Center and Regional Hub. No less than ang bantog kag abilidadan nga direktor sa Ilonggo si Director Albert Banyares. Albert, mayong aga and welcome sir sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Mayong aga kid Sir JP, mayong aga sa tanang tagpalamati sa Radyo Pilipinas kag nami man nagkitain na makita sa buong aga. Direct for those nga first time mabatian ang Tauhay Cultural Center and Regional Hub, pwede mo bala mapakilala sa aton nga mga tagpalamati sa buong aga ang tuhoy sa imong nga opisina? Technically it's a project, no, pero it's an office because may ara kitang edifisyo. That's the old Haro Municipal Hall nga gintawag naton subong nga Tauhay para daw tao kag balay. Tauhay, tapos do a play of words nga daw magkadto kada Tauhay lang. Tauhay NCCA Regional Cultural Center and Regional Hub. Project ini siya sang National Commission for Culture and the Arts kag sang City of Iloilo. Nag-start kini sa una Sir JP sang time ni Mayor Jerry Treñas. Kag subong ginapadayon under sa kay Mayor Raisa Treñas. Together with NCCA, chaired by Dr. Eric Cirudo Subong, kag ginpaagi ini siya sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated. So, conduit ang mga IFFI. So, ang ini nga proyekto para ini nga
ang NCCA, ang National Commission for Culture and the Arts, may ara nga hindi lamang Taytay sa taga Iloilo, kundi may ara kid nga lugar kung sa diin pwede nga maka-exhibit ang aton mga artist. May ara kita mini library nga pwede makabasa libro ang aton mga estudyante, mga pumuluyo. Kag may ara man kita da nga the multi-purpose hall, no, ang aton nga hulot bugal nga ginatawag. So may ara kita da actually Sir JP nga 5 ka hulot. Ang hulot Taliambong, ang Gallery 1, hulot Dihon, Gallery 3 ina siya. Ang hulot Bugala mo na siya multi-purpose hall naton, ang hulot Sugilano naman na aton nga mini library. Ang purpose ni siyempre nga para mapalapnag pagid naton ang aton nga lokal nga kultura kag mapalapit sa aton nga pumuluyo ang aton nga municipal hall nga actually katindog subong sa Iping Sangharo Fire Station para makadtuan nila sang libre. No, kita ang isa sa mga museums, kag kita isa sa mga gallery nga libre, Sir JP. So, wala inabayad. Kadamo sa mga aktibidad nga sarang maubra sa pagbisita sa Tauhay Cultural Center and Regional Hub. Kag talor pang doon man direct nga kadamo man sa mga aktibidad ang inyong ginapatuman to highlight the rich culture sa aton sa iyang rehiyon. Direct, we heard nga may ara kamo sa Tauhay Folio kag Tauhay Pop-Up. Pwede mo bala mahatag ang mga detalye una kita sa Tauhay Folio? Sa kadugayon na balancer JP, no, para sa aton mga kasimanwa, nga wala kita sang do printed collection sa tanang nga mga artworks nga ginahimo naton sa bilog nga tuig. So nag-decide ang kami sa Tauhay nga manami gid ko makapaprint kita sang do portfolio naton sa aton nga mga artworks nga gakalain-lain halin sa visual arts, multimedia, theater, film, para at the end of the year sa 2026 may ara kita nga collection sa aton folio sa tanan nga mga artists. So this is in a form of a coffee table book. So magatawag kita soon sang call for artists, call for submissions para i-curate naton ang ini nga folio. So may duha ina ka folio, no? Una para sa visual arts, theater, film, dance, kag other nga mga arts like fashion, architecture. Tapos ang ikaduha among literary folio, Sir JP. Kaya ang literary folio, this is in cooperation with Kasing Kasing Press, syempre Tauhay, City of Iloilo, NCCA, kag ang grupo na ginapangunahan ni Miss Luis, no, nga maging guest mo man siya sa susunod na segment. So, ang ini nga irikoton para nga matagaan pagid sang chance nga ma-discover naton ang mga bago nga mga writers sang bilog nga riyon. Kaya sa kadamo-damo kita sang namin nga writers, pero sometimes they are not printed. So ang pinaka best way to watch, to read, and to see their mga poetry and mga short stories is through a folio, a professional printed folio, para man magamit man sa aton mga teachers sa ila classroom sa pagtudlo. Kaya kung kisa Sir JP, no, isa sa aton nga mga issues is that ang mga examples naton sa classroom, mga foreign. So, kadako kita sa mga local. Tapos kung local, pa mga taga Manila, pa mga example. So, ara gyapon ang aton nga tawag sila gani, ang aton mga pagpalangga sa mga ara sa mga foreigners, pero ang atong ubra, why naton ginabutangan sang highlight. So, gusto naton nga pagagamiton sa aton mga teachers tungod kami mga materyales na nga maging ready by the end of the year. So, ini siya i-launch siya sa National Arts Month. Together, sang mga libro, kag sang inihalikoton, mga proyekto nga i-discuss no kay Miss Luis Dugay-Dugay. No? Kag ang katatlo natin nga i-announce, ang aton nga Tauhay Pop-Ups. Because, inabalan Sir JP, may yara kita need nga ang aton nga mga independent artists, independent business people nga gihimo sa mga artistic na mga local na mga shirts, local food, local art. Mahimo kita sa project sa ila, no? On May 30, ma-open kita sa Tauhay Pop-Ups. One day lang ina, the market bala Sir JP. Nga ang tanan rare products ara dira. So sa Tauhay sila makadto sa Old Haro Municipal Hall from 9 a.m. up to 9 p.m. So kung mainit siya sa aga, sa sulod anay, magwa ang mga merchants natin by 4:30 sa hapon.
I see. hasta magabi. Direk, let's talk about the qualification or the mechanics sa pagpasakop both sa folio kag sa pop-up. Una kita direct sa folio, na-mention mo kaina nga this will gather sa mga artwork and literary works sang mga Ilonggos. Ini ba na direct in a form of a competition or via voluntary lang gid nga mga endeavor? Yeah, tawag natin na siya sa arts nga this is open call, no, for submissions. So by the end of the month, mapa-open call kita through the Facebook page ng Tauhay, and then masubmit ang mga artists because i-curate ini siya, so meaning hindi tanan makapasakop. So madepende na siya sa imong quality of work, kag may ara kita sila nga selection committee, kag madepend pa nila siya sa imo man nga ginasubmit nga file. Kaya tipa sinami imo work palang file mo lubo, so kinahanglan namin require kita ng mga may mga requirements na siya. Kung mapilian siya dira, maara siya sa folio, kag wala na siya sang payment nga ihatag, pero hindi na siya kinala mag-pay sa amon kaysa kadamaan nga nabalaan ko nga folio, ikaw ang nag-pay para maka-intra. So diriya libre ang artist naton basta mapilian siya. Kag hopefully kung may budget matagaan sila baskin tag-isa ka copy sa aton folio. Ayun. And this work nga gina-refer nato na director, required ba lang nga dapat bag-o ini obra o kung may duration kung saan o lang ini ginobra before maka-qualify sa sininga folio? Kinahanglan bag-o siya, no, Sir JP, kay importante para sa amon ang artist nag-produce, nag-create. Kay kung daan na ina siya damo-damo kita sana hindi na tayo maubsan kita sa isang pages, pero for this year we are asking artists to share something new para may ara kita natawag nga current state sa aton nga local art. Importante ina para mabalaan ta sumukon ano naman ang pwede mahimo sa aton nga mga artists, bata man o kung tigulang, babae man lalaki, kag kung mga LGBT pa naton nga mga artists, so open ni siya para sa tanan, except that kinahanglan ma-produce kagid sa bago nga work. Ang purpose kit sini is para ma-survey naton ano naman subong ang ginahimo sang artist sa sini nga mga panahon, kung sa diin kadamo sa mga issues nga pwede naton matalakay, kag kadamo man sa mga issues sa aton syudad nga pwede gid naton man nga ma-criticize, mapuri, or depende sa artist kung ano gusto himuon. Kasi art is not there to just be liked. Art is also there to criticize. Art is also there to discuss. So manami nga may ara kita folio nga collection. Kung may collection kita, then may opportunity aton nga mga pumuluyo, aton nga mga estudyante nga makabasa, makalantaw, makareact. Kaya ang art dapat yun na diskusyon ina mo. Because part nila sa aton kabuhi. In connection sa na-mention mga issues sa director, may ginatalana bala kita nga tema para sa sining nga folio o kung any form of issues, any form of topic, any form of theme pwede nila maubrahan? Mas gusto ko, Sir JP, nga open ang ini para ang kada artist siya maga-depend ini sa iya nga gusto. Kay itanan nga artist, for example, nagahimo social issue. Some artists are abstract, ang iba nga artist conceptual, ang iba nga artist fashion ang ilang ginahimo. So we want to open this to all Ilonggo artists para tanan sila makapagpasakop. The term Ilonggo is very generic, director, no? Madamo sa may Ilonggo nga not living in Iloilo, but they call themselves as a proud Ilonggo. For this folio and pop-up, sino bala ang mahimo nga maka pakigbahin na director, kinahanglan ba lang residente lang gid sa syudad kag probinsya sang Iloilo, or any other Ilonggos living outside the Philippines may still join the folio? Actually, Sir JP, manami ina question kay nga ikaw mismo naghambal sang isa sa aton nga mga guidelines in advance. So ara ina sa aton guidelines nga for the meantime, for the first collection, kailangan na residente ikaw sa Western Visayas. So Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras. No? Amo na ang unahon natin anay ang aton mga residente. Sa sunod siguro nga mga koleksyon, kung may budget pa ang NCCA, kung ara pa ako, amo na guro pag-open naton sa aton nga mga diaspora, no? Sa aton nga mga Filipinos nga Ilonggos nga ara sa abroad.
for the meantime, para lang anay ni sa Region 6, tungod kay limitado ang aton nga publication budget. Kiti kamahalang mag-publish ubong Sir JP, hindi barato. Kay barato siya kung lawayo nato na aton nga quality, pero kung tahom ang quality, ang kalidad sa aton kan medyo mahal no. Ang sa coffee table book subong nagadalagan siya between 500,000 pakadto sa 2 million. Inaya very conservative, pinakamarot na nga pag-estimate. So gusto naton nga maging matahom, that's why ilimit lang naton sa aton first issue lang ang mga taga-aton anay. Direct na mention mo kay Ida nga isa sa mga katuyuan sa nga sining pag-ubra sang folio nga mapaambit naton sa mga manunlo who will also share this book sa mga estudyante nila no. With the limited funding that your office have. May ara bala direct sa plano nga magipag-partner o kung bukas walang inyong opisina sa mga private individuals o kung organisasyon nga mag-sponsor sa nga publications ang sining libro. Open kami sa mga sponsorship pero kinahanglan mahimo kami sa memorandum of understanding. Kag open na kami makipag-deal for example sa ibang offices provided nga hindi nila pag-intrahan ang content sa aton nga pag-ipaprint. Because once nga ma-sponsor ikaw, kag kung gusto mo gali intrahan ka maging part ka man sa pagpili sa mga artist, then therefore may ala kaya galing nga hidden agenda. So para ang tanan matagaan sang chance nga makaparticipate kag para man nga ang aton nga mga ma-sponsor free man from issues nami nga ma-sponsor lang siya amo lang iklaro ko naton ina sa memorandum of understanding naton himuon. As to the target director, mga pila ka mga artwork kag literary work ang target naton nga matipon kag mag-compile for the first edition sang sining Tauhay Folio. Naga-target kita subong Sir JP sang at least 100 pero kung madamo sa matahon nga submissions then we can go beyond that and then ma-adjust lang kami sa printing costs sa printing copies pagkatapos. So kumbaga let's cross the bridge when it's there. Kung madamo man nami or kung kulang di mangita pagita more. So ang apong target actually 100. Ayun. 100 ka artists. Next natong istoryahan ng tuhoy sa Tauhay pop-up na na-mention ni Mohiwaton sa Mayo 30 kung sakto nga kung sining pagkabati kaina. Ini nga aktibidad ginalauban naton nga pagpasakupan sa mga Ilonggo artists but for purposes sa mga interesado nga magbisita ano bala nga mga produkto ang mahimo mabakal o kung masaksihan sa sining nga pop-up. Well, Sir JP, no, hindi ka pa bungol. Sakto ang imo nabatian. May 30 siya, alas 10 alas 10 ang aga. Kaya alas 9 sila ma-ingress mo. So, pero kung naara ka na to, pwede kang kampi sa bakal. Anong makita natin din sa pop-ups? So far, nakapagpalista sa amon, mga designer clothes, I think mag-participate ang mga Ilonggo t-shirt makers, mag-participate ang aton nga mga artists nga nagahimo sang stickers, pins, may duha na kita kang ma-participate sa mga libro. For example, ang Kasing-Kasing Press, ma-participate sila, kaya nag-abulig na sila sa aton. Mag-abaligya sila sa mga books written by Western Visayan artists. Yara kita mga children's books, nga na-print man, kag i-display man naton. May mga t-shirts kita, polos, pins, designer flowers nga pwede ma-decorate sa imalawas, jewelry na handcrafted. So nakita ko na to sa mga nag-apply, no? And then we're gonna talk to them this week para ma-finalize ina. And hopefully niya kita food, no? Talk ito subong hopefully makaparticipate ang ato ng mga iping nga mga kapihan sa Tauhay. Ayun. Director, may we know, open pa ang inyong opisina sa mga interesado nga magpasakop sa sining Tauhay pop-ups, especially sa mga merchants nga first time mabatian ang plano nga ini. Yes, open gate ara sa aton Facebook subong sa Tauhay NCCA Cultural Center and Regional Hub ara sa aton nga Facebook page. May ara da link Sir JP nga dala sila ma-fill up sang ila form para makita natin kung anong ilang negosyo. No? So, ma-prepare kayo mo sa mga high-res pictures, logos ninyo, para makita natin kung ano inyong ginabaligya. Kag, kung pwede, ipakita nyo sama ng inyong Instagram page, ang Facebook page, para mabalaan natin
kung ano ang range, kag kung anong itsura sa ginabaligya mo. Pero ini siya, Sir JP, libre bala nini, wala sa sang ibayad sa amon. So amo na nga kami mapili man kung sino ang aton nga ma-display. Especially nga kung may kakayahan ikaw magdala sang imong nga lamesa or sang imong nga mga shelves, no? Kaya since it's free, ikaw ma-provide sang imong nga mga little nga mga tables para makabaligya ikaw sa maayo sa aton nga tawhay. Requirement bala, Director, nga dapat BIR o kung DTI registered gid ang isa ka merchant para makapasakop sa tawhay pop-up? Bala mo, Sir JP, ang isa sa purpose nita ni is mabuligan bala ang let's say wala ka pa kagi baligya or mayara ka nga mga artworks lang tato lang kabilog, no? Hindi man gid ikaw formal gid nga businessman. So ang pop-ups usually half of that is also exhibition. So ang amon exhibition part sang sini nga pop-up magabaligya man ang artist pero exhibit lang sa ila artworks. So they don't need a registration for that kaya ini-exhibition nga part. So bilang gallery kami maga-display kami sa mga works nila kag inaibaligya na sang artist. Then sa inaya nga aspect sa art mayara na yung percentage nga makadto sa gallery based on the usual nga practice. Pero ina siya, may pirmahan gina sila yung daw deed of donation o kung anong tawag sila sa legal nga terms para ang ilang ihatag nga portion in a form of a donation. Kaya hindi kami pwede kakita no, Sir JP bilang government entity. Lastly, Director, before we take a short break, ang imo sini nga pagpangagda sa tanan nga mga pumuluyo sa Western Visayas kag subuman sa mga merchants naton nga magpakigbahin sa hiwaton nga tawhay pop-up. So, una sa tanan, madamo gid nga salamat, Sir JP, sa imbitasyon nga ini kag kay Miss Yan, kag si Attorney Hope, kag si Mambing, dala subong mayong aga gid sa aton mga tagpalamati. Kag ang gusto ko gid invite kamo subong aga nga magapartsakop sa aton nga folio. So abangan ninyo subong ang announcement naton para sa folio sa aton nga Facebook. So ang duha naton nga folio, we are announcing it in the next few months. So dira lang gid kamo sa amon Facebook, amon na aton nga way to communicate to each other. Kag magakita kita sa pop-ups no May 30, 10 a.m. up to 9 p.m. dala sa Tawhay. Ang Tawhay, iping ina siya sa Harrow Fire Station. Kung mag-pin ka mo sa mga rides nila sa Grab, Harrow Fire Station ang inyo ipin. Kaysa ang pin sang mga ways so far, no? Ginadala ito sila dito sa may Barquillosan, Sir JP. Diba siya magtalang sila, no? Kung mag-abot ka mo sa Barquillosan or kung diin madang ang lugar, that means nagsala ka mo sang kadto. Kinalan iping sang fire station kag sang health center naton. Dala na siya sa corner sang Harrow Plaza Washington Street. So iping nga ang mga butika kag isa ka bangko. So hindi na siya mabudlay tulokon kay makita mo na siya, it's an old art deco building. Kung magtulok ikaw sa Metropolitan Theater sa Manila, kung familiar ikaw sina, Dow Junior ini siya the little copy of that building. And it's a beautiful building din. So kung makadto ka mo, pwede man hindi ka magbakal, may exhibit kita nga duha nga maga-open, may library kita dira, kag fully air-conditioned. No? Ginbuhi natin ang daan nga building, ipakayo tanan nga aircon para makaserve sa aton mga pumuluyo. So, kung nainitan ka mo, even sa buong adlaw, bukas ang Tawhay, Sir JP, kada adlaw. From 9 a.m. up to 5 p.m. Baski hindi ka magbasa, gina-invite ko ka mo magkadto dito. Kaya mali mo yan. Pag abot mo to ya, gusto mo lang magpalamig, pero nakita mo nami kaya mga libro sa Western Visayan artist, nagbasa ka na. So, pwede man no? Because everybody is welcome sa Tawhay. Baski ang estado mo sa kabuhi, welcome gid. Especially sa aton mga out-of-school youth. Kaya lapit kita sa barangay dira, Sir JP mo. So, gina-open siya naton para sa tanan. So, welcome gid ka mo magkadto dira. Ang aton guards, ang aton staff, very welcoming gid ina. So, everybody is welcome. Kadto lang gid kamo para ma-enjoy ninyo ang inyo nga kultura, ang inyo taliambong. So, sa tanan nga tagpalamati sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat makitay kita sa May 30, Sabado, alas 10 sang aga para sa Tawhay Pop-Up. Salamat kid Sir JP kag mayong aga.
Direk, maraming salamat. Makaupod pa natin si Direk sa part 2 sa aton sining interview. Maghahatag kita sa malipot ka panundom sa atong pagpanumbalik. Makaupod pa natin live via studio si Ma'am Luis Baterna, ang founder and president sa Philippine Arts and Culture Exchange. Agud istoryahan ang tuhoy sa Kim Baterna Writing Contest. Ini kay pang impormasyon pagkatapos lang sang malipot nga pahanumdom. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo, Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nanguhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, may wangat susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:40 na sa aga. Sa gihapon nagapamatika mo sa pagpalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Maben, as mentioned earlier, magluwas kay Director Albert Banyares ang head sa Tauhay Cultural Center and Regional Hub. Kaupan ba natin subong sa atong studio si Ma'am Luis Baterna, ang founder and president of Philippine Art and Culture Exchange, kag isa sa 8 ka bata ni Mr. Kim Baterna. Isa ka dalayawon nga manunulat kag isa ka anay broadcast journalist sa aton sining syudad. Ma'am Luis, good morning and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Good morning, maayong aga gid sa inyong tanan kag damo gyud nga salamat nga inimbitar niyo ako diri subong. Ma'am, you are representing as the founder and the president of the Philippine Arts and Culture Exchange. Can you give us a brief background, ma'am? Ano ba ang inyo sining organisasyon? So ining amon organisasyon is based ni sa Brussels, Belgium, and in-create ni siya namon in 2024 together with some Filipino and Belgian friends nga para ma-presentar man nato ng aton nga kultura kag aton mga arts dito sa abroad. Mahatagan naton sila plataporma, mahatagan naton sila mga boses para nga makita naman nila kung ano ang mga matahong nga aton nga arts kag ma-share man naton ang aton kultura sa mga tawo nga wala pa kabalo kag wala pa masyado ka-intindi kung ano gid ang Philippine culture. Ayun. And ma'am, we heard nga may isa ka mo ka aktibidad highlighting man sa mga inubrahan sa imo sining amay nga si Sir Kim Baterna. Can you give us the details, ma'am, before kita mag umpisa no sa pagpatpat sa mga detalye tungkol sa sining competition
kompetisyon. Sino bala ma'am si Sir Kin Baterna? Well, first of all, si Kim Baterna, amo na siya tatay. So, as far as we know, nga ang amon bala nga pagtulog sa iyaya, amay gidya namon, no? Wala gidya kami nga nakatulog sa iya. Other than that, nga may ara pagali siya iban nga mga talento. So, nadiskubrahan na lang na namon nga later on, damo gali siya inubrahan. And of course, kita man na siya namon sa nagadako kami nga makita na siya namon sa Domingo naga-type sa typewriter, tapos nagasulat-sulat, pero do wala gid bala kami na involved, kag do wala niya man kami gid involved. Later on na lang namon na discover nga kadamo kali sa mga sinulatan niya, kag kadamo kali sa mga newspaper kag mga magazine kundi na feature to ang iya mga nasulatan. Kag luwas pati si Daddy radio announcer man sa una bago pagani ko na bata amo na siya ginapamatian sa mga tao every morning, no? Kag hindi man ta malipat nga si Daddy manggid ang una nga nakaproduce ang pelikula nga Inhiligay nun. So amo lang na discover namon nga may ara gid man gali siyang legacy or contribution, no? Kami hindi man kami ambisyosa kaya nakita man lang namon ang amon nga amay, pero amo gali na kadamo ang nabulig niya kag amo gali na kadamo man sang iya nga na-produce Inhiligay nun. Kaangay ko for sure madamo sa mga ulhing tubo nga hindi pa amo na kakilala si Sir Kin Baterna. And it's good to know ma'am nga sa imo sining guesting napatpat mo sa amon ang pila sa mga inubrahan ni Sir Kin Baterna, not only as a father but also as a writer, as a journalist, and even a filmmaker. Ano ka na ko ma'am nga bagay nga dapat mahibaluan man sa uling tubo ang nanging kabuhi at the same time mga inubrahan o kon mga literary works ni Sir Kin? Well, first of all, ang nakuha namon nga mga obra ni Daddy is a collection of his short stories, no? Ang mga short stories nga malipot nga mga istorya nagwa ni sa mga magazine nga Panorama, Hiligay Nun magazine, Yuhu magazine. So ang akon lang personal, no, nga tani makabulig man si Daddy through his works sa mga obra niya nga maka-inspire man sa aton nga mga mga bata pa nga manunulat. Ang works ni Daddy very contemporary ni siya kag can be used as a reference, no, sang aton Hiligay Nun literature. So tani nga makabulig man siya nga ma-encourage ang mga bag-o nga manunulat to continue the fight, no, to preserve and to sustain Hiligay Nun literature. And ano ba lang ma'am ang mga topiko, ano ba ang mga tema nga so far na kita ninyo nga ginubrahan sang istorya ni Sir Kin Baterna? Si Daddy, very observant, gina siya yan, no? So, ang mga storya yan na, of course, it also has to deal with the social realities, no? That's one. Second, namiang gina siya magsulat sa may mga anggulo about paghigugma. So, relationships, no? So, amo na ang mga topiko niya nga universal man nagyapon subong, no? Subong na ginaistoryahan taman na ang mga topics nga biskan insulat niya ni in the 1960s relevant magyapon sa aton nga sosyedad subong. Ini nga mga balasahon, ini nga mga topiko relatable gid katama. These issues continues to exist, no, sa aton subong iyang nga kalibutan o kun hindi naman sa pungsod Pilipinas and even sa iban nga mga bahin sa aton sining kalibutan, ini nagapabiling nga kamaturan nagapabiling nga panghangkad sa madamo nga komunidad. Eksakto gina, pero of course ang goal man lang siguro ni Daddy at that time nga ma-entertain kita. So kung magbasa-basa kita sa mga malipot nga istorya sa Hiligay Nun nga masadyahan man bala kita haw nga ang mga oras na nagapasar lang nga wala kita kabalo nga duwa nagali ka oras nga nagabasa-basa kita sina. So it was also nga para man entertainment. Ma'am, we heard you partnered with the Office of Director Albert Baniares para sa isa ka writing contest para sa sining pag-highlight sa hinimuan at the same time sinulatan ni Sir Kin Baterna.
Well, actually, ang idea ini naghalin giniya kay Direk Albert Banyares, no? He is a very creative person. Gid nga nakita niya siguro ang importansya sang contribution ni Daddy sa Hiligaynon literature. Kag naghalin giniya ang idea sa halin sa iya kag halin kay Professor Noel De Leon sang Kasing-Kasing Press nga nakita nila nga importante gid nga madokumento naton kag ma-preserve naton ang mga obra ni Daddy. So nagapasalamat gid ko sa Ilaya kay sila gid dyan nakakita kag hatagan nila sang dungog si Daddy. Speaking of the partnership, kaupuliwat naton sa piyak nga linya via Zoom si Director Albert Banyares. Direk, welcome back sa aton sining nga pagpangalagad. Pwede mo ba na, Direk, mahatag ang dugang nga mga detalye may kangtanan sa sining nga partnership? Ang ini nga partnership, nasadyahan kami kay I think we are taking advantage gid nga ari di subong si Miss Luis, no, sa Philippines. Kay may duha ini siya, actually nagbunga ini siya, Sir JP, tungod kay nagastoryahan ay kami ni Prof. Noel. Kag tinakitay kami ni Miss Luis, no, kag nahambal namon sa iya ang plano. Ang una is that gusto gid ni actually si Noel sila naghambal sa akon nga nami kita ni kumiyara ang short story competition for public school students and for teachers. So hambal ko ti iya niya field ni Noel. So kung anong iya nga gusto i-suportahan naton sa Tauhay. Kag ang ika-isa nga may libro si Sir Kin Baternamo. So hambal ko storyahan naton ani si Miss Luis kung masugot siya kay tibasi pala, you know, sang gipakita sa amon ni Miss Luis ang libro kag according sa kasi Miss Luis part sa pagplano, no, tama Miss Luis na part ka sa pagbuo sina. So sa nakita natin nga damo sa kinahanglan sang do it needs bala another edition na. It needs to some renewed checking para nga mas mapatahong pagitaton ang book kag mapabasa sa mga tao, sa aton mga estudyante, sa aton mga pumuluyo, sa mga manugbasa kung ano nga style ang iyang ginasulat ni Kin Baterna. Kay balan mo, Sir JP, talented ang mga Baterna family, no, kay ang tawabala ila tatay. So mayara siya film, mayara pagit siya short stories sa magazine sa una, may book siya. So sinubi ang pinaka-perfect sa nga tao nga mga bulig sa amon kundi ang iyang nga daughter who's also supporting an advocate of culture and the arts sa Philippines. So madako na nga giha kay kinang importante para sa amon nga mayara nga support sa family, otherwise tinahin mo kami sa unofficial version kundi nami, no. So we are very happy gid na si Miss Luis who has so much heart and passion for Philippine culture kag very na siya tiresome. Wala ginakapoy, permi fresh. Lano pa siya nga sa studio, hindi ko da pwede kakadto kay kung kapoy tsura ko, hindi ko da fresh tulog ko niya aga pa. Kasi ang iya lang ang iya excitement, dasig na siya mag-ubra, para man sa amon. So that's why nga it's very good that we had the meeting of the minds para ang ini nga proyekto ma-push through naton. Pondo na lang ang ginahula. With all the talents si Sir Kin, nagakaangay nga tawag man siya nga king of multimedia. No, kaya from film to broadcast to the literary works to tamaan ka talentado si Sir Kin. Bali ang ini nga competition direct ano ni siya ay inibala bukas man sa tanan nga Ilonggo o kung limitado lang diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo or for the entire Western Visayas. Man dapat sinuwalari na din mo. Galing why siya nagpakita. Siya na dapat ma-explain. Pero anyway, ang ini nga competition is open to all students. I-announce na ito na soon, Sir JP. You know? Pero as of now, ang pagkabalo kong kategorya, students and teachers. Plus, hopefully, out-of-school youth. Para tatlo ang atong kategory. Sila lang anay, kaya mga professionals may ara man na sila damo ang competition na. So for the meantime, atong tagaan sang tsansa, atong mga estudyante, mga maestra, kaga aton nga mga out of school youth. Nga may maestra, kaya para hindi mo na pag-isulat, ma'am, sir, ang obras ang inyong estudyante. Kaya kung kisa mag-intra na sila sa mga film festival, sila ka-direct. So yung mga kategory ng inyo para ma-discover man mo ng inyong talent.
para hindi na kami maghambal nga wala gyud kami kategory kay damo gina permi kuan mo damo permi sang need because all our teachers are also talented and they want to show it. So we want to feature them. This will be the very first time, I think, Miss Luis, no, nga may ara kita nga competition nga both students, teachers, and out-of-school youth para sa literature. Ayun. Other than the qualifications, kaya istoryahan na nato na director, pwede mo ba na ma-share sa aton ang iban pa nga mga mechanic sa pagpasakop sini? May mga premyo ba lang nga nagahulat sa magadaog sa sini nga kompetisyon? Mahulat lang ina sila anay isang ato nga pag-announcer JP para hindi ko ma-preempt kay bas may ma-announce ako karon nga amount kag bas hindi gali amo. Di duwa kita sila ma-kuan, ma-donate. But as to the other requirements, Director, no, sa aton sining mga pasakop, kinahanglan ba na bag-o ang ining mga komposisyon, never been submitted to other literary contests? Ano ang mga detalye sini, Director? Bala mo Sir JP do nagasulod na sa ulo ko nga sa una nagahimo ka man mga muni ay. Balaan mo gid ang mechanics, no? Balaan mo gid ang mechanics. Daw mo na siya actually, no? Kailangan bag-o himuon na nila kay kung na-print na siya kan napasakop na sa iban, syempre hindi na kami sina. Nagdaog na siya eh. We want to produce new works inspired by the works of Kin Baterna. So nami guro mapasa sila na isang libro nga ipag ano namon pag-reprint and then mapasakop sila. Kaya may copy man mong subong, may mga gamay lang ang mga kinanglan kayuhon, pero may kopya ay nag-exist sa mga libraries. Kato sila sa tauhay, basa to sila. Kaya hindi man namin na nag-intra ka sa competition na may ngalan na Kin Baterna, tapos hindi mo siya kilala. Tapos ang inlagas mo lang ang premyo, mo na, hindi ko gusto pag-announce ano yung premyo. Ayun, na-mention mo direct, no, nga bas imposible pa ko. Do hindi ko ma-qualify either as a student nor bilang isa ka out of school youth. So, kabaya sa sunod Qualify ikaw as a guest sa pag-awarding. Ma'am, na-mention ni Director ang tuloy sa pag-reprint or the republication sa sining nga libro. Saan o ginalook forward natin, ma'am, na ma-release ang panibag-o nga edisyon sa sining nga mga libro? Well, ang amo ni nga project nga i-re-edit ang libro, no? This is with NCCA, gani nga na-mention man ni Direk. We are now in the process. So, siguro the best is si Direk na makasabat kung anong timelines, but hopefully kay Dasig na siya mag-ubra, no? So, hopefully kay may translations ini. So, I'm sure nga hindi ni siya magdugay nga ma-release gidayo, no? Knowing Direk nga very tiresome man, no? Fresh pa tulukon, bisan bayas yung ka-fresh na gihapon. Direk, saan o naton, Direk, may ara bala inisya kita, Direk, ng mga target, kung saan o naton ginalauman ang mabasahan ang panibag-o nga kopya sa sining nga libro. Yan, ako sa Manila, lahat ko subong. Pero sige lang, ari man sa Zoom, hindi makamalatnan. Ilang ko naka-feel, siguro sa kakapoy. Pero anyway, ang atong target, siniman launch, hindi nila dapat siya National Arts Month. So, 2027. February. Kaga may ara kita idea na Direk kung pila ang target copies, kung sa diin ini target nga ipanagtag o kung igabaligya bala ini para mabasahan man even sang mga kauturan naton nga outside of Iloilo but are interested to know more about the works and life story of Sir Kin Baterna. Sa amon nga practice together with kasing-kasing kag NCCA, ang usual namon na ginahimo is ang copies nga mga mauna makadtugid sa mga libraries. Importante para sa makadto siya sa school, sa cultural institutions, tapos ang additional copies kung pwede mabaligya or panagtag, that depends sa agreement natin with the printer. And of course, the Baterna family. Kaya importante mamabalaan natin kung anong percentage natin dari, kung paano siya pag-istoryahan, kung kuan pa ina namon. Pero initially, makadtugin na siya sa libraries because we have printed books in the past. Like last year, may mga 2 ako kalibro, ginpanagtag namon sa libraries, gid. Ayun. Director and Ma'am Luis, gustong tawan nga magpalawig pa kamaghatag sa mga dugang nga mga pamangkot, but unfortunately we only have limited time left sa aton sining nga pagpangalagad. Siguro Direk ang imo sining pagpag-agda sa tanan nga magpasakop sa sining kompetisyon kag ang imo mensahe sa tanan nga mga Ilonggo nagapamati karon nga basahon kag kilalahon dugang ang kabuhi ni Sir Kin Baterna. Una sa tanan, I would like to thank Miss Luis
because dako nga kalipay naton nga very cooperative si Miss Louise kagang iya nga heart para man sa culture and arts. And this is very special for her and the Baterna family, and they really supported us. Nagkatugid sila sang Saturday, sang Sunday, may ara katagamay nga announcement, and I'm very happy, no? Happy ang tanan nga nagkaladto nga mga cultural advocates. Kagti ang kananay sadya, no? Kaya nagdala si Miss Louise sa mga local food. So nostalgic para sa amon, including ang pagpainumdum sa amon nga sino bala si Kin Baterna. Kag it so happen nga damo gid nakakilala sa iyang wala natong ginaistoryahan. So sa tanan nga mga estudyante, teachers, sa tanan nga mga out of school youth, this is your chance to know another Ilonggo nga dungganon nga manami magsulat lagting kag it's time nga i-relive nato ng iyang talent by also showing ours. So as of now, wala pa ma-announce kung ako sa inyo, amat-amat na ka mo basa kay Kin Baterna, amat-amat ka mo kadto sa mga library niyo, get that a Queen Baterna book. And then pag nabasa mo, makita mo, and I hope ma-inspire ikaw, makaprepare ikaw sa istorya nga mantahom para makadaog ikaw sa aton nga pa-indis-indis, aton nga Kin Baterna Short Story Writing Contest nga iga-announce naton very soon, kag I hope madaog ikaw, ma-awardan ikaw, kag ma-print ikaw sa another book collection para sa sini nga competition. So, mga estudyante, mga teachers nato nga pinalangga, kag sa out of school youth no, sa mga barangay, kita soon magalibot kita. Yun. Thank you, Direk. And we look forward, Direk, na pinagiman sa inyo sini nga mga paghimakas as filmmakers, no? Makatanaw makita sa biopic ni Sir Kin Baterna soon, no? Kag para mas makilala sa uling tubo ang kabuhi ni Sir Kin. Budgetan mo ina sa JP, duwa ka mo ni Miss Lou. Pass lang kita na sa budget. Doon nila na ito ko gulpe, Direk. anyway, thank you, Direk. So, sini nga oras kag impormasyon last di Ma'am Louise ang imo sini nga pagpangagda kag subong man mensahe sa tanan nga mga Ilonggo nagapamati subong sa ato nga programa. Well, una-una, damo gid nga salamat kay Direk, no? Kay Direk Elver Banyares, and of course to Professor Noel Galon de Leon, nga sila giniya nagpamuno sang proyekto nga ini, nga hatagan dungog ang akon nga amay. So, dako gid ang amon niya pasalamat sang amon nga pamilya, nga kamugid ang nag-initiate sini sang project. Tapos, hopefully, nga ining proyekto nga ini, makahatag inspirasyon sa tanganan nga bago nga manunulat sang hiligaynon, kay hindi gid naton pwede nga malimtan kung paano maghambal, magsulat, kag mag-isip sang inhiligaynon. So, kilanlan i-preserve gid ni naton, kag i-continue naton ang paggamit sang hiligaynon, hindi lang sa literatura, pero sa tanan nga cultural projects. Yun. Looking forward nga pinagi sa sining kompetisyon, madamo pa kita sa makilala. Yes, Director. Abi mo, pigda sa magiligaynon, pero French na siya. Gani. Ang bala ka gina, basi rusty. Ganawa siya nakalipat. So, drama makita, agad siya nga ti, haragid ang iyang pagpalangga sa aton nga lingguan. Gani man, Direk, no? Ina pamatuod, isa lamang sa pamatuod kung ano siya ka-proud, no? Sa iya sa nga ginhalinan man nga lugar ang syudad sa Iloilo. Again, we look forward and we hope no nga pinaagi sa sining kompetisyon madamo pa sa mga pamatanon ang makilala naton nga kaangay ni Sir Kin mangindung ganon man sa panabuton. Ma'am Louise and Direk, madamo gid nga salamat Thank you again so no much. for Madamo gid nga salamat. Salamat din. for joining us today and sa episode wala kita sa oras kinabili sa aton sining kapagpalagad diri na gilamang kutob aton edisyon sa mga adlaw sang Martes Mayo 19 tuig 2026 sa ngalan sa akon mga katuwang technical Mr. Rochelle Jones Otahero sa studio kag Mr. John Magallanes, Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalaga, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Mayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yun